Okay po mga kapatid, welcome back po. Salamat sa maghapong ating ginagawa. Ang oras po natin ay alas 2 ng hapon. God bless po sa inyong lahat. Kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po yun. Kahit yung like lang, masaya na po ako. At buong puso na po ako nagpapasalamat. At ingat po tayong lagi. At God bless po sa lahat. Naway dat nang kayo mabuting kalagayan at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay? Magbibigay lang tayo ng reaction regarding doon sa napanood nating interview kay Kong Erisi ng isang lady anchor. Pakinggan lang natin mga kapatid kung ano mga sinabi at kung ano mga tinanong ng lady anchor regarding do sa di ba yung conversation ni BBM at sige ni Yusik Adrian Bersamin. Pakinggan lang natin mga kapatid kung anong mga detalye yung sinabi ni Congressman Erisi. Nasa possession ni Congressman Leviste yung mga exchanges na meron siya. Go ahead. According to him, nung binanggit ni Senator Lacson yung mga pangalan ni E.S. Bersamin as Yusek Bersamin, natakot si Yusek Bersamin. So ang ginawa niya, kasi ang iniisip niya baka maging Paul Guy siya, gumawa siya ng affidavit at nung punta siya sa bahay ni Congressman Leviste, doon nila ginawa yung affidavit at nagpakita si Congressman Leviste ng CCTV footages kung saan dumarating sa bahay niya yung si Yusek Bersamin kasama yung mga lawyers at doon naiwan sa kanya yung mga documents. Itong sa pagkakaalam ninyo, may pagtiwala itong si former Yusek Bersamin dito kay Congressman Leviste. Kaya sa kanya nagpunta. Yes. Yung nakita nyong text messages, in what form did you see this? Nakaprint na ho ba? Summarized na ho ba? Go ahead. Nasa USB. So, iba-ibang dates, number, dalawang numbers. Allegedly, it's the number of President Marcos and the number of Yusek Bersamin. Mahaba months of exchanges tungkol dito sa pagkakatanda ko, almost 8 billion na nakuha from flood control from Bernardo, from Yusek Bernardo, na ginamit sa Alyansa campaign. Naka-detail doon kung saan ginamit. At meron ding 1 billion more than 1 billion from the Bureau of Customs and another almost 500 million from confidential funds of the President. Yun yung naka-detail doon. Very detailed yung expenses, including payment for example, dahil si Congressman Chanco yung campaign manager, may payment doon that went through him, yung payment ng entertainer. Yung payment sa yung tulong sa mga alyansa senators. Yan lahat yan dumaan according to the text messages dadaan kay Congressman Toby Chanco. At kinausap ko nga si Toby, kinonfirm niya naman sa akin. Kaya lang, hindi niya raw alam kung saan galing yung pera. Pati napakinggan nyo naman po, di ba? Pero meron ako, nga pala. Ito yung libangan ko, yung kwan. Yung pili, minatamisan na pili. Yung tawag dito sa Quezon naman, basyad. Sarap siya. Okay mga kapatid, napanood nyo, di ba? Bali may kopya ang ating Congressman Leandro Leviste. Doon sa conversation ng dalawa. Ni BBM at saka ni Adrian Bersamin, di ba? Yusek. Tapos, alam nyo, bigyan lang natin ng reaction at opinion. At pumunta nga po doon sa bahay ni Leandro Leviste, kasama yung abogado ni Kan, nagpagawa ng, kasi nga baka maging fall guy nga daw, di ba? Kaya naniniguro, siguro to si Adrian, di ba? Magpagawa siya ng affidavit na tungkol doon. Tapos, nakita doon sa laptop yung conversation ng dalawa. Na talaga ba lang, di ba? Yung pala, di ba? At talagang lilitaw ang totoo, di ba? Ito'y bahagi ng conversation na hindi niya pwedeng itanggihan kasi may numbers yan may date yan, may ganun. At saka dito napansin ko mga kapatid. Doon sa inihayag ng ating Congressman Erisi,
doon sa tungkol sa kung paano nangyari. Lalong higit doon sa kampanya ng alyansa, di ba? Nabanggit niya, yung sa alyansa. Tapos yung naging budget doon, 8 billion, di ba? Tapos, conversation doon kung paano naging kumpleto na yung na-deliver. Sabi doon sa conversation, kay BBM, di ba? Sa part na yon. Kaya, tayo nagre-relay lang doon sa conversation nila, di ba? Na, totoo pala, di ba? Kaya ito ang masasabi natin mga kapatid. Nagmamalinis eh. Nagmamalinis, gusto lang tayong ilihis, pero ang totoong pangyayari, base doon sa sinabi doon sa conversation, ay may kaugnayan ng ating Pangulo doon sa part ng kung anong nangyari sa flood control. Di ba? At ito pa mga kapatid, ang opinion ko at reaction regarding, kaya pala ganong kalabnaw ang pagtanggap. Ito mga kapatid alam niyo naman po ito eh. Kaya pala ganong kalabnaw yung pagtanggap ng Blue Ribbon Committee ni Senator Pamela Lacson at doon sa Senate President na huwag maipatawag. Kasi marami nagre-request na ipatawag, di ba? Sala Martin Romualdez, bakit hindi pinapatawag si Adrian, di ba? Basta tapos napatawag si Bunuan. Pero napansin natin mga ito opinion ko lang po ito Kaya pala ganong kalabnaw yung kanilang pagtanggap na may patawag si Bersamin o ito si Adrian kasi nga bahagi sila ng kampanya. Lahat ng halos nilatag dun yung budget nung alyansa, nung last election, di ba? Sino ba yung nasa alyansa? Di ba? Si Pamela Lacson, Senate President Tito Soto, di ba? Kaya pala ganong kalabnaw. Di ba? Yung pala, detalyado at kinumpirma rin ito, base doon sa naglabasan ng ulat, kinumpirma rin ito ni, di ba, yung kanilang campaign manager, di ba, Congressman Toby Chanco, di ba, na gano'n ang pero hindi niya alam kung saan nagmula yung, di ba, pero yung mga detalye, base sa ating napanood, nakita, yung 8 billion, yung almost, 38 million ba? 68 million yung naging talent fee nung kampanyahan na yon, di ba? May isang campaign kwento na kinuha silang sa advertising, sa ads, di ba? Doon nakapaloob kung paano itinakil nila yung kanilang mga gastusin sa ads, di ba? Tapos kung magkano na itulong sa bawat, di ba? Sa bawat kandidato ng alyansa, bahagi doon nakalagay doon sa conversation nila ni Adrian at saka ni BBM regarding kung paano ginawa yung kampanya. Maliwanag ang kwento. Kaya pala yun nga, opinion ko lang po mga kapatid, kaya pala ganun katabang. Diba? Matabang yung pagtanggap na ipatawag si Adrian Bersamin kasi nga, yung palang mga bagay na nandoon, kasi may mga kopya to eh. May kopya si Congressman Erici, si ACT Teacher Party List, ito ba, si Tino, Congressman Tino. Bahagi niya sa pinanood, may video pa yan na nung pumunta nga sa bahay ni Congressman Leandro Lebisi, di ba? Kung paano pumunta doon, di ba? Yun. May mga binigyan na ng kopya na yan, yung conversation na yan. Meaning, opinion ko lang, sariling opinion ko, kaya pala ganun katabang yung pagtanggap na ipatawag si Adrian. Kasi nga, lilitaw dun, kasi bahagi pala yung budget doon sa part ng kampanya ng alyansa noong nakaraan. Doon sa mga kandidato ng alyansa. Doon, di ba, sa conversation na sinabi ni Congressman Rizzi, di ba? Kaya ang opinion ko mga kapatid, kaya pala ganun katabang itong si Pamela Lacson, Senate President Tito Soto, na ipatawag o imbitahan, bigyan ng abiso, imbitahan sa ako na maging resource person, kasi nga, yung mga gawang pala nandun sa bahagi ng eleksyon o kampanya kung paano ginastos o paano sila natulungan. Di ba? Ito ang masasabi natin mga kapatid. Ang titindi talaga. Di ba? Oh. Sila pala talaga nakinabang doon sa part na yun, sa pangangampanya na yun. Kaya, kahit gustuhin nila, sa laki ng naitulong ng alyansa o ng administrasyon na to, doon sa mga nakaupo ngayon, sa Senate President, sa Blue Ribbon Committee, Chairman, bahagi sila. Kaya, hindi sila makapalag. Hindi sila makapagkuhan na, di ba?
magiging, parang, kaya napansin natin mga kapatid, nililihis eh. Iniiwasan ipatawag yung mga dapat na ipatawag ng mga prominente sa pangunguna ni Tambaloslos, di ba? Ni Martin Romualdez. Pangalawa dyan, yan, sala Adrian. Kaya pala kita mo nagsipag-resign. Si SP, di ba? Nag-resign din si Lucas, di ba? Bersamin. Pinag-resign din, bunuan. Kaya pala, konektado pala lang sa part na yon. Mayroon palang conversation na nakapaloob doon sa laptop ng Leandro Libiste. Kaya ito lang masasabi ko mga kapatid. Once na hindi nila pinigyan ng pansin nito, once na alam na ng sambayan ng Pilipino eh. Sa sambayan ng Pilipino sila mananagot. Lalong higit ito, di ba? Na halos dikdikin nila, di ba, ang Vice Presidente regarding sa yung pala, ito pala talaga ang totoong mga mandarambong. Ito pala yung mga totoong mga magnanakaw. Nagmamalinis lang. Inililihis lang. Kunwari, ganito, para bang kwan eh. Pagdating ng araw, siya pang hero eh. Bakit? Siya daw nagpasimula ng investigasyon. May ICI pa yan. Create niya yan. Para lang ganito. Yung pala, para lang mailihis. Pero base doon sa nailabas na conversation nila ni Adrian, na doon nakapaloob sa laptop ni Leandro Libiste, Congressman Leandro Libiste. At na-interview nga po ito ang ating Congressman Erisi sa part na yon at pinakita raw sa kanila. Sa part na yun kasi, doon sa mga conversation, may number daw ni BBM, may number ni Bersamin, ni Adrian. Meaning, bahagi ka pala talaga. BBM, nagmamalinis ka pala, yung pala, bahagi ka pala talaga ng flood control. Kasi nga, di ba, sinabi naman ni Saldico yan, 100, di ba, ang nakalaad doon sa kanyang insertion. Tapos, yung pagdi-deliver nga, doon, tinukoy din doon kung saan diniliver. At sinabi rin doon ni Adrian na kompleto na, sige, parang gano'n ang nangyari, di ba, doon sa conversation. Di ba? Kaya masasabi natin mga kapatid, ito yung mga official natin na talagang hindi na dapat pinagbibigyan ng pagkakataon. Binigyan na natin sila ng pagkakataon, pero ito ang ginagawa sa atin. Lalong higit yung ating, ako, nalulungkot ako at nawawala ng gana. Kasi ito si Pampilo Lacson, idol ko po talaga yan, totoo. Bilib ako niya mula kahit yung namumuno pa sa nung itinalaga siya ni Erap Estrada sa isang task force na tumugi sa mga kriminal. Sobrang bilib ako niya. Hanggang talaga doon sa pagtakbo niya, bumilib talaga ako niyan. Pero nakakawalang gana. Yung pala, bahagi pala doon sa part na yon, yung kampanyahan. Kaya pala hindi niya mabigyan o hindi niya maipatawag kasi nga isa siya sa mga kinabang doon sa kampanya base doon sa mga conversation. Kasi bahagi siya ng alyansa eh. Inadapt siya ng alyansa kasama si Tito Soto. Di ba? Yung part na yon, yung ginastos ng alyansa sa ads, sa advertising, doon sa nagbigay ng yung sa talent fee na kinuha nilang imported na yan, lahat nandoon nakapaloob sa conversation kung magkano, di ba? Ganun po pala talaga ang nangyari. At ang nagiging sa lahat mga kapatid, yun nga, yung pag-deliver. Kasi ang pinaka-bottom line, ang pinaka-dulo nito mga kapatid, yung sinasabi niya, mahiya naman kayo kasi nagsimula, ang haba pala to 2024. Ang nakalagay doon, di ba? Hanggang, di ba? Ganong kahaba yung kwan. Kaya nung mag-deliver siya ng zona niya na mahiya naman kayo, tapos na pala yun, di ba? May nangyayari para bang dapat pala siya ang mahiya ka naman, BBM. Nagmamalinis ka pala, di ba? Hindi ko sinasabi na totoo ito ano ba man. Kami nagtatanong lamang po. Pero doon sa conversation, maliwanag po nakalagay doon. Dahil hindi naman tayo kaugnayan doon eh. Nakarelay lang tayo mga kapatid kung anong nakita natin doon sa conversation ng bawat isa sa kanila. Na sinabi at in-interview nga po ito siya, Congressman Erisi. Kaya masasabi natin, kung iyan, dahil kita naman, tamang conversation, ibig sabihin, bahagi ka talaga. Nagkukunwari ka lang, na nagmamalinis. Nagkukunwari ka lang, na nag-iimbestiga. Ikaw pala ang puno ng korupsyon. Ikayo pala ang puno ng korupsyon. Kaya anong mangyayari sa investigasyon? ICI mo? Ikaw rin naman nagpili niyan. Ikaw rin naman nag-create niyan.
Parang panakip lang talaga siya. Diba? Yung investigasyon sa Senado, kaya pala ganun katindi, kaya pala ganun kalabnaw ang mga pag-iimbestiga regarding sa pag-iimbita doon sa mga prominente na pinangalanan, kaya pala hindi nila maimbita kasi nga bahagi pala yun doon sa conversation, makikita doon, malalaman doon kung paano ginamit sa kampanya ng alyansa yung bagay na budget na yun kasama doon sa bagay na sinabi ni Congressman Erici na pinakita sa kanila ni Congressman Leandro Libiste doon sa laptop niya. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Ito yung mga opisyalis na talagang sa buhatan, di ba mga kapatid? Sa buhatan sila kung papaano niluray, kung papaano nilimas ang ating kaban ng bayan. Kami po isang bayan ng Pilipino. Karapatan namin magtanong. Base sa naglalabasan ng mga news na bahagi doon sa part na yon, siyempre, may karapatan kami magtanong. May karapatan kaming alamin kung talaga ito ay totoo. Ito ba'y tama? Pero base sa nakita natin, detalyado, legit na legit base doon sa sinabi. At pinakita nga sa kanila ni Leandro Libiste, kala Congressman Erici, Congressman Tino, doon sa part na yon. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Di ba nakita naman natin, nag-privilege naman ang Congressman Tino, di ba? Doon sa part na yon, maliwanag naman yung sinabi niya doon. Di ba? Kaya, ang dito, tayo naghihirap sa mga sambay ng Pilipino na niluloko tayo di ba? Niluloko ng harapan tayo mga kapatid ng mga namumuno sa atin. Lalo ganun din ito. Idadagdag ko lang po yung sa part ng kanyang kalusugan. Di ba? Na part ng kanyang kalusugan. Naglalabasan daw ng mga fake news kung anong nangyari, kung may cancer ba siya, may colon cancer ba siya, ano ba nangyari, may colostomy bag ba siya. Naglalabasan yan at iya'y pinasusubalian ng Castro. Kung pinasusubalian nyo, ba't hindi nyo ilabas yung totoong ulat? Di ba? Yung totoong ulat, totoong medical record niya, ba't hindi nyo ilabas? At sabihin nyo na wala siyang colostomy bag. Harapan nyo sabihin na wala siyang ganun. Harapan nyo, ba't natago nyo na kung naoperahan man siya? Kami nagtatanong po kung totoo bang na hindi siya naoperahan, sabihin nyo kung di talaga totoo. Kung totoo naman naoperahan siya. Ba't hindi nyo maamin? Kaya naglalabasan yung mga iba't ibang uri ng usapin kasi hindi kayo naglalabas ng totoong datos, totoong medical report ng Pangulo. Sinasabi nyo lang, ganito lang yan. Kasi hindi naman masyadong kuwan. Ang kailangan sa saligang batas yun talaga, kung malala talaga. Pero once na na-opera ang isang tao, matik yan. Tinuturukan po yan ng pampatulog. Di ba? Bago operahan yan, tuturukan ng kuwan yan. Ibig sabihin, bilang opisyal ka ng gobyernong ito, bilang ikaw ang ama ng gobyernong ito, ng sambayan ito, aminin mo, sabihin mo kung anong totoo. Kaya naglalabasan yung mga maling datos Kasi nga, hindi kayo naglalabas ng tamang datos na nagmula kung saan pa man. Aminin nyo na walang colostomy bag. Ayos yun. At malalaman din naman Aminin nyo kung mayroon talaga. Ba't hindi nyo maamin? Di ba? Ganun po. Isiningit ko lang po yun sa part ng pinag-uusapan natin tungkol sa conversation. Di ba? Kasi, bakit ko nasabi yun? Nagsisinungaling Pinaiikot ang sambayan ng Pilipino. Ginagawa tayong mga gago. Ginagawa tayong mga loko. Niloloko tayo ng gobyernong ito. Ba't hindi magsalita, magsabi ng totoo? Kunwari mag-iimbestiga, yung pala, siya pala ang puno ng korupsyon. Nakakalungkot mga kapatid. Umamin ka, magsalita ka, sabihin mo. Kaya nga kami nagtiwala sa iyo. Ba't hindi mo maamin yung mga bagay na yan? Na kunwari ganun, yung pala, ikaw yung puno ng korupsyon. Salamat po. Ingat po tayo lagi. Nakakalungkot yung mga ganitong klase, mga nanunungkulan sa atin. Never again. Never again.